Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 5, Quarter 4, Lesson 7. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kilusang propaganda, kanilang misyon at bisyon, ikalawang bahagi. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. 1. Natutukoy ang mga Pilipinong reformista at kanilang ambag sa kilusang propaganda. 2. Napahahalagahan ang mga ambag ng mga reformista sa kilusang propaganda. 3. Nakagagawa ng isang liham paghiling sa Pangulo ng Bansa hingil sa mga nais na pagbabago. Unang araw. Munting balik-aral. Panuto, tukuyin kung ang mga sumusunod ay mga layunin ng kilusang propaganda o hindi. Isulat ang oo kung ang pahayag ay layunin at isulat naman ang hindi kung hindi ito layunin. 1. Gawin ang Pilipinas na bahagi o lalawigan ng Espanyol. Sagot, oo. 2. Muling pagkakaroon ng kinatawan ng Pilipinas sa Kortes ng Espanya. Sagot, oo. 3. Pagiging mataas ng mga Pilipino kaysa sa Espanyol sa harap ng batas. Sagot, hindi. 4. Sekularisasyon ng mga parokya sa Pilipinas. Oo. 5. Pagbibigay sa mga Pilipino ng kalayaan sa pagsasalita, pamamahayag at pagpupulong. Sagot, oo. Panuto, sagutan ang mga sumusunod na gabay na tanong at isulat sa sagutang papel. 1. Sino-sino ang mga Pilipinong reformista at kanilang ambag sa kilusang propaganda? Ang mga Pilipinong reformista ay sina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez Haina. Gumamit sila ng pagsulat at pahayagan upang ipaglaban ang reforma at karapatan ng mga Pilipino. 2. Paano mo pahahalagahan ang mga ambag ng mga reformista sa kilusang propaganda sa panahong kasalukuyan? Pahahalagahan ko ang kanilang ambag sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan, pagmamahal sa bayan at pagsunod sa mabuting asal. 3. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipaparating ang mga pagbabago na nais mo sa ating bayan? Bilang mag-aaral, maipaparating ko ang mga nais na pagbabago sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, pagiging disiplinado at pagpapahayag ng opinyon sa tamang paraan. Bokabularyo. Subukin nation. Panuto, isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o sa inihandang espasyo sa sagutang papel. 1. Mga nagnanais ng pagbabago sa pamamagitan ng malinis at payapang paraan. Sagot, reformista. 2. Kilusan na nangampanya para sa pagbabago ng sistema ng pamamahala ng mga Espanyol. Sagot, propaganda. 3. Siya ang may akda ng mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Sagot, Jose Rizal. Kaugnay na paksa bilang isa, mga Pilipinong reformista at kanilang ambag sa kilusang propaganda.
Napag-aralan mo ang kilusang propaganda at mga layunin nito noong nakaraang linggo. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang mga Pilipinong reformista at kanilang naging ambag sa kilusang propaganda. Unang kolum, mga reformista. Pangalawang kolum, mga pagpipilian, ambag sa kilusang propaganda. Gawin ito sa inyong kwaderno. Si Jose Rizal. Dahil hindi matanggap ni Rizal ang mga katiwalian at pang-aalipi ng mga Espanyol sa Pilipinas, sumulat siya upang magising ang damdamin ng kanyang mga kababayan. Siya ay sumulat ng mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang Noli Me Tangere ay nobelang naghahayag ng pagmamalabis, pagmamalupit at pagkaganid ng mga pinuno at praileng Espanyol sa mga katutubong Pilipino. Kanyang pinuna ang mga masasama at maling pamamalakad ng mga Espanyol at pati na rin ang paniniwala ng mga Pilipino sa mga pamahiin at kawalan ng pagsisikap. Samantalang, ang El Filibusterismo ay inilahad ang nalalapit na revolusyon ng bansa. Nakalahad dito ang hindi pagsang-ayon ni Rizal sa paggamit ng tahasang paghihimagsik upang makamit ang mga reformang hinihiling para mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Mahigpit na ipinagbawal din ng mga Espanyol ang pagbabasa ng dalawang nobela ni Rizal. Palihim itong binasa ng maraming Pilipino at nakagising sa kanilang damdaming makabayan. Kinahinatnan ng kilusang propaganda. Hindi nagtagumpay ang mga propagandista sa kanilang mga layunin. Ang mga pagbabago na kanilang inaasa mula sa mga Espanyol ay hindi nila nakamit. Nagkasakit at nawala ng salaping panusto sa kilusan ang mga pinuno ng propaganda. Hindi nila natustusan at naipagpatuloy ang paglalathala ng La Solidaridad. Nagkawatak-watak na rin sila nang mamatay si Marcelo H. del Pilar. Dahil sa kawalan ng mga namumuno, nasiraan din sila ng loob nang ipatapon si Rizal sa dapitan Zamboanga. Noong Disyembre 30, 1896, binaril at namatay si Rizal sa Bagong Bayan, Luneta. Ito ay nagpasiklab lalo sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ang pakikipaglaban ay ipinagpatuloy ng mga katipunero dahil naniwala silang magkakaroon lamang ng reforma sa pamamagitan ng tahasang paghihimagsik. Ikalawang araw. Gawain bilang 2, pamprosesong mga tanong. Panuto, sagutan ang mga sumusunod na katanungan at isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Sino-sino ang mga reformista na naghangad ng pagbabago sa pamamahala ng mga Espanyol? Ang mga reformista na naghangad ng pagbabago sa pamamahala ng mga Espanyol ay sina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce at Antonio Luna. 2. Ano-ano ang mga naging ambag ng mga reformista sa kilusang propagandista? Ang mga ambag ng mga reformista sa kilusang propagandista ay pagsulat ng mga aklat at pahayagan, paghingi ng reforma sa buwis at pamahalaan, at pagpapahayag ng karapatan ng mga Pilipino. 3. Bakit ipinapatay si Rizal? Anong epekto nito sa mga katutubong Pilipino? Ipinapatay si Rizal dahil itinuring siyang banta sa pamahalaang Espanyol. Naging epekto nito ang pagmulat ng damdaming makabayan at paglalaban ng mga Pilipino para sa kalayaan. Gawain 3, kilalanin mo. Panuto, kilalanin mo ang pangkat ng makabayang Pilipino na kabilang sa mga reformista. Isulat sa patlang ang bayaning reformista o propagandista sa mga sumusunod na larawan. 1. Marcelo H. del Pilar. 2. Jose Rizal. 3. Graciano Lopez Haina. 4. Juan Luna. At 5. Antonio Luna.
Ikatlong araw. Gawain 4. Data retrieval. Panuto, punan ang talaan ng mga hinihinging impormasyon. Isulat ang kasagutan sa sagutang papel. Unang kolum, mga reformista. Pangalawang kolum, ambag sa kilosang propaganda. Pangatlong kolum, epektong dulot sa mga katutubong Pilipino. Jose P. Rizal, sumulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Namulatan ang mga Pilipino sa pang-aabuso at nagising ang diwang makabayan. Marcelo H. Del Pilar, pinamumunuan ang La Solidaridad at nagsulat laban sa pang-aapi. Lumakas ang panawagan sa reforma at karapatan. Graciano Lopez Haina, nagtatag ng La Solidaridad at nagtalumpati, naging boses ng mga Pilipino sa Espanya. Mariano Ponce, nagsulat ng mga artikulo tungkol sa kalagayan ng Pilipinas. Nabatid ng mundo ang kalagayan ng mga Pilipino. Antonio N. Luna, nagsulat ng mga sanaysay sa agham at politika. Napalawak ang kaalaman at nasyonalismo. Juan N. Luna, nagpinta ng makabayang likha tulad ng Spolarium. Napukaw ang damdaming makabayan. Pedro A. Paterno, nagsulat tungkol sa kultura at kasaysayan. Itinaas ang pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Isabelo de los Reyes, nagsaliksik at sumulat tungkol sa buhay ng Pilipino. Nakilala ang tunay na kalagayan ng mga katutubo. Felix R. Hidalgo, lumikha ng mga pintang makabayan. Nagbigay inspirasyon sa pagmamahal sa bayan. Gawain 5, liham kahilingan. Panuto, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na gumawa ng liham sa ating Pangulo, hingil sa pagbabago sa ating pamahalaan, anong 3 pagbabago ang hihingin mo? Isaad dito kung paano ka makakatulong upang makamit ang mga pagbabagong nais mo. Gawing gabay ang rubrics sa ibaba. Narito ang rubrics, nilalaman at pagkamalikhain. Gawain 6, drawing mo, show mo. Panuto, hahatiin ang mga mag-aaral sa 5 pangkat. Gamit ang isang buong papel ay pipili sila ng isang bayani na kabilang sa mga reformista ng kilosang propaganda upang iguhit ang imahe nito. Magsasaliksik ng mga impormasyon tungkol sa napiling bayani at ibabahagi ito sa klase. Alamin ang kanyang paaralan na pinasukan, kurso at ambag sa kasaysayan. Gawing gabay ang rubrics sa ibaba. Rubrics, nilalaman, pagkamalikhain at pagtutulungan. Ika-4 na araw. Gawain 7, pagninilay. Panuto, magsagawa ng pagninilay hingil sa aralin na natutunan. Kokopyahin sa inyong kwaderno ang talahan na yan. Lalagyan ng check kung ang mga nakalahad na kasanayan ay nalinang. Sasagutin din ang mga inihandang tanong. Mga kasanayan, natutukoy ang mga Pilipinong reformista at kanilang ambag sa kilosang propaganda. Napahahalagahan ang mga ambag ng mga reformista sa kilosang propaganda. Nakagagawa ng isang liham paghiling sa Pangulo ng bansa hingil sa mga nais na pagbabago. Pamprosesong mga tanong. 1. Anong mga kaalaman at kasanayan ang natutunan mula sa aralin? 2. Anong mga kaalaman at kasanayan ang nahirapan kang matutunan? 3. Bakit nahirapan kang matutuhan ang mga nasabing kaalaman at kasanayan? Pagsusulit. Panuto, basahin at piliin ang letra ng wastong kasagutan. Isulat ang sagot sa patlang bago ang numero. 1. Alin sa mga sumusunod ang hindi kasapi sa mga reformista ng kilosang propaganda? Sagot, C. Apolinario Mabini. 2. Ang mga sumusunod ay mga reformang natamo ng kilosang propaganda maliban sa D. Kalayaan ng Pilipinas.
3. Siya ang reformista na sumulat ng nobelang El Filibusterismo. Sagot, C. Jose Rizal. 4. Kilalanin ang nasa larawan. Sagot, A. Juan Luna. 5. Kilalanin ang nasa larawan. Sagot, A. Graciano Lopez Haina. Gawaing pantahanan o takdang aralin, magsaliksik ng mga impormasyon sa mga sumusunod na konsepto. Isulat ito sa sagutang papel. 1. La Liga Filipina. 2. La Solidaridad. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!